Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namasdan pati pagtulog mo. At sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagaway para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, mamaya-maya po ay tatalakayin po natin itong na-recover ng mga tauhan ni Colonel Andrade ng Parañaque. At mamaya rin po ay tatawagan natin para na sa ganon ay malaman po natin yung mga pangyayari kung papaano yung nasabing pagkakahuli rito sa nasabing mga sasakyan dito sa may Parañaque. At ayan, ito At yan po yung at para na sa ganon ay malaman po natin. At ito ay pinangunahan po ni Chupilo Andrada, doon sa reklamo ng isang negosyante. At para mamaya ay gusto nating ipinakikita po natin, yan po yung mga recover vehicles, na kaya kung sino man po, at ito yung pangalan,
para ano. At kung sino man ang may mga sasakyan na yan at mangyari lang tumawag po kayo diyan sa mga taong yan para na sa ganon ay malaman po ninyo, no? Yan yung yun yung paikutin mo yung pangalan at saka yung telephone number ng Parañaque para na sa ganon ang telephone number nila at yung anti-carnapping head, ano? At ito po ay maganda ang accomplishment report ng nasabing mga ano na yan, no? Yung mga nagtrabaho na nasabing carnap vehicles na yan. At dito ay kung makikita mo, ngayon 2014, malapit na po ang Kapaskuhan, ano? Ilang linggo na lamang po at yan po yung ipinakikita po natin. Kuha po yan, ng actual na kuha po natin yan doon sa Parañaque headquarters, no? Kaya po tayo ay ipinakikita po natin yan. Baka mayroon po kayong mga sasakyan na ganyan, no? At nawawala, matagal na nawawala, ayan po. Pumili na po kayo ng kung may mga nawawala kayong sasakyan, mangyari lamang po na pumunta po kayo sa Parañaque sa Angkar unit, no? Para nang sa ganon ay malaman po ninyo kung yaang mga sasakyan na yan ay baka isa dyan ay sa inyo po, no? At kanina lamang po yan at kaninang madaling araw po yan, no? At about 11 p.m. ano? Sa may nakuha po yan doon sa Multinational Village, Barangay Monwok, Parañaque. At kaya po tayo, lagi po natin sinasabi na yung mga sasakyan po ninyo ay ingat po kayo, no? Kaya congratulations po doon sa mga namuno, no? Sa nasabing mga recover vehicles, no? Pakilagay mo lang diyan doon sa ibaba ito, yung ano, ito lang. Para na sa ganon ay makita nila na yan yung mga recover vehicles, no? Oo, sa ibaba mo ilagay para na sa ganon. Yan, oo. At yan po, kaya po natin ipinakikita yan para na sa ganon ay malaman po ninyo. Ayan, ano? At para malaman po ninyo na yung mga recover vehicles na yan ay dyan po, sila po yung mga nag-operate, no? At kaya po ipinakikita natin. At tawagan mo nga itong number na ito, 826-2877, ano? At para ma-interview natin yung nasabing si Colonel Andrade, kung wala, oo, 826-2877, ano? Kung wala si Colonel Andrade, si Colonel Andrada. Kung wala si Colonel Andrada, yung head ng Angkar, no? Sabihin mo, interviewin natin ng Ponpats, no? Sa ating programang Wow Action Balita. Kanina kausap ko na si Colonel Andrade, ay baka may lakad siya. At kung wala naman, ay ma-interview natin yan regarding dito sa recover vehicles, no? At maganda ang accomplishment po ng Parañaque, no? At bukod po doon sa mga recover vehicles po nila, ay napakarami na rin po ng mga nare-recover yan, yung mga anti-carnapper, no? Nang nasabing Parañaque. At yaan po ay yan ang pinakamaganda, no? Diyan yung makikita kung sino-sino po yung mga nagreklamo at kung kailan po yan na-recover, no? Ayan po, at pinakikita po natin ng live yan para yaan ay nanggaling po sa kanila mismo yan, hindi po sa inyong lingkod. Kung hindi, doon po mismo sa mga tauhan ng Parañaque, no? Yan po yan. Kaya ipinakikita po natin at isa po sa pinakamaganda, live po nating ipinakikita sa ating programa yung mga
sasakyan na yan, no? At bukod pa roon, kaya natin na ginagawa po ito para naman po ang ating kapulisan ay magbalik ang tiwala, no, ng ating taong bayan. Na ang ating kapulisan, hindi po lahat ng ating kapulisan ay tamad, no, at walang ginagawa. Dito po sa Parañaque, iba po, no? Kita nyo naman, isang operasyon lamang ay na-recover po nila ang 9 na sasakyan na sinasabi po natin na panay bago, walang mga plate number, no? Kaya po yung mga sasakyan po na wala pong mga plate number, mag-ingat po kayo dahil yan ang gustong-gusto po ng ating mga karnaper, no? At ang ibig ko sabihin, kung kayo ay nagmamaneho, wag po kayong magpapawala ng inyong mga driver, no? Kailangan yung driver po ninyo laging nasa ibaba at handa sa lahat ng anumang mangyayari. Kagaya po niya, paano po nakakarnap yan? Baka mamaya may kakutsaba po yan mga yan, no? At kung iisipin po natin kung papaano po yan nare-recover dahil din po sa reklamo at sa husay at galing ng mga operatiba ng anti-karnaping ng Parañaque. Kaya saludo po tayo sa mga gumagawa po ng ganyan. Kaya pilit po natin pinakokontak ang tanggapan po ni Colonel Andrade, no? At para na sa ganon ay malaman po natin at nagre-ring ba? Oo. At susubukan natin para na sa ganon ay malaman natin, ano? At yung kanilang ano at para malaman po natin ng sa kanila manggaling, no? Doon sa mga ginagawa po nila na mga programa ng nasabing Parañaque. At sa Quezon City naman, ang karamihan pong huli nila doon naman ay drugs. Sumagot po ang Maynila. Drugs din po ang huli nila. Yung mga na-recover doon sa Happy ng Daed, no? Nako, dito sa Parañaque, sumagot po ang Parañaque. Ang mga huli naman po nito, panay carnap vehicles naman, ano? Kaya, nako, nagpapalitan po, no? Nagpapagalingan po ng mga accomplishment itong ating mga kapulisan. Diyan po nyo ipakita kung gaano po kagagaling ang ating kapulisan, mapipili lamang Hindi naman po lahat ay magagaling ang ating kapulisan, no? Magagaling po sila, kaya lang kung gusto po nilang magtrabaho, no? Pero dahil ito po ay sinasabi po natin, okay, at subukan mo tawagan yung 826 Alin, subukan mong tawagan yung 826-8121. No? At subukan natin, baka 826-8121, ano? Si Colonel Andrade. Kung wala si Colonel Andrade, si Colonel Andrada, no? Sabihin mo, i-interviewin natin regarding doon sa recover vehicles, ano? Kay Colonel Andrada. Para na sa ganon, doon ma-interview natin. Oo. At para malaman natin, nasa conference pa rin. At para sana ma-interview natin, o kaya yung happy ng anti-carnapping. Kung pwede nating ma-interview ng live, phone patch lang, ano? At yan po yung gusto natin
na dito ay pagalingan po, no? Lumalabas po ngayon ang mahuhusay na hepe ng ating kapulisan, ano? Doon sa Quezon City, una pong pumutok ang pagkakahuli po ng mga drugs. Sa Maynila, ganun din po. Sa Parañaque, sumagot po ang Parañaque ngayon. At itong Parañaque ay marami ngayong recover vehicles, no? Na sinasabi po natin, kung talagang magtratrabaho po ang ating kapulisan, mas marami po ang marirecover pa nila, no? Bukod po doon, sana po ay tuloy-tuloy po sana ang kampanya ng ating kapulisan sa lahat po ng lugar dito sa Pilipinas, no? Hindi lamang sa Quezon City, kundi sa lahat po ng lugar, ituloy-tuloy nyo na po yung kampanya nyo sa drugs, no? Para na sa ganun, maubos na po ang lahi ng mga nagbebenta ng drugs na yan, pati yung mga financer, pati yung mga nagtitinda, gumagamit, para maubos na po lahat yan. No? Napakarami po ngayon ang nagiging problema ng kanilang mga magulang, yung kanilang mga anak na napapabisyo sa ganon, ano? Napapabayaan ng pag-aaral, napapabayaan ng sarili, pati ang buong pamilya po ay apektado diyan sa nasabing mga drugs na yan. No? Ang hindi po natin malaman kung bakit itong drugs na to ay nagkalat sa buong Pilipinas. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang lugar, kung bakit hindi po kayang sugpuin. No? Samantalang nung panahon po ng Presidente Marcos, isang beses lamang po siya. Oo. At isang beses lamang po siya nang nagpabaril ng isang big time ng drugs at yun po ay tiga ibang bansa pa. O kita mo, natigil po yun. Bakit ngayon hindi po tayo makakuha ng isang big timer, no? Lahat po yan, ihiliran ninyo dyan sa Luneta. Tapos ipabaril po nyo, firing squad, para na sa ganun, makita po ng mga financer na yan at ng mga nagtitinda ng drugs na hindi po nagbibiro ang ating kapulisan. No? Kasi hindi po gumagawa ng matalim o yung matalas na pangil ang ating mga senador at congressman, yung mga mambabatas po natin, ay wala pong ginagawa laban dyan sa droga. No? Droga 1602, no? Yung mga protector ng nasabing mga illegal drugs na yan. Dapat gumawa po sila. Hahanga po tayo kapag nakagawa po sila ng batas o yung matalas na pangil. Para labanan po yan at maubos na po ang mga lahi ng mga yan. Ay hindi eh. Ang nangyayari po kundi pulis, mayor ang mga protector. Kundi mayor, nako, nasa general. No? Ay yun po yung sinasabi natin. Napakagagaling ng ating mga kasamahan, kaya lang, ang pinaka-importante naman po sana ay maging sincero po tayo, no? Sa ating kampanya laban po sa drugs. Hindi lamang po sa drugs, sa mga illegal gambling, protector ng iba't ibang mga kolorum. Di ba? Napakarami po niyan. Kung talagang gugustuhin po ng ating mga otoridad nahulihin at ubusin ang lahat ng masasamang elemento dito sa Pilipinas, ay kaya pong ubusin yan. Gaya po ng talakayan namin doon sa nasabing inatinan po namin doon sa Las Piñas kay Villar, no? Yung sikap, wag magpaloko, no? Nung tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makapagtanong, ibinalik lamang po natin doon sa NBI agent. Yun nasabi nga kanya sinasabi, no? Pero nakita mo at halos hindi makapagsalita.
Dahil anong nangyari, ibinalik ko lamang sa kanya yung sinasabi niya na marami na po sila nahuli. At isang halimbawa nagkaroon ng maraming mahilig mameke dyan sa recto. Sa kanila rin po nanggaling yon at ibinalik ko lamang sa kanila na kung bakit patuloy pa rin hanggang ngayon yung mga gumagawa ng peke dyan sa recto. Ay sabi, kasagot-sagot hindi nila mahuli dahil napakadulas, ang hirap pulihin. Aba, ay trabaho po ng isang agent po yung, kaya nga po agent no? Para manmanan ang lahat ng kilos ng mga taong gumagawa ng hindi maganda. Paano yon? Picture pa lamang yan. Yun na may meke, ay hindi na po ninyo mahuli. Ay di lalo yung mas mabigat na kaso. Di ba? Yung mas mabigat na kaso ay dapat yun po yung mahuli natin. No? At dito ay makikita po natin na lahat po na sinasabi natin ay dapat maipakita po natin sa buong mundo na ang lahat po ng ginagawa ng ating otoridad ay pawang magaganda ang mga accomplishment nila. Hindi lamang yung hanggang salita, hindi lamang yung sasabihin sa atin ay kakaunti lamang po kasi kami. Kahit kakaunti, kung talagang sabi nga nung panahon ni Pampilo Lacson, sabi niya, hindi baling kakaunti ang aking pulis, basta totoo. Diba? Kayo, 500, sabi mo. 500 lang kayo. Bakit nilalang mo yon? Kahit 10 lang, kung talaga magtratrabaho, ang isang unit, kaya pong gawin yan. No? Yung pagkuha nga lang ng clearance, napakahirap No, pumipila, napakabagal. At kung ano-ano po ang ginagawa diyan sa NBI. Nagkakaroon nga po ng sinasabing mga branch o extension sa iba't ibang lugar. Pero ganun pa rin po ang nangyayari. Matagal. Mas lalong matagal kapag kumuha ka sa extension. No? Dahil pagka may problema, doon ka rin pupunta sa main office. Kaya baliwala rin. Hindi kayang ayusin doon sa extension office. Samantalang kung magkakaroon ng error na kaunti, ay pupunta ka pa uli doon at doon ka mag-aayos ng papeles mo. So, wala rin yung mga nasabing extension office na yan. Okay, subukan mong tawagan, Alin, para na sa ganon, ma-interview natin sila, no? At, yan ang anuhin natin, mapagtuunan natin ng pansin. Busy pa rin? Ano ang ibinigay sa yung telepono? Wala pa rin sumasagot? Sige. At yan po yung inaano natin, ano? At kumbaga, itong nasabing okay, at tawagan mo nga si Colonel Dulay ulit. 641-1907. Colonel Dulay, 641-1907. Sabihin mo kung pwede siyang ma-interview. Kung wala, yung Radyo Manila, no? At yung pinatratrabaho kong jeep doon na biyaheng Pasig Quiapo, nakahambalang na naman doon, ay hindi pa rin madali-dali yan. No? Naman yan, napakahusay naman ng mga nag-o-operate na yan at hindi nila mahuli-huli yung nasabing nakabalagbag lagi doon sa nasabing area ng floodway. Busy rin? Oo. At sige. At yan ang anuhin natin, ano?
At kung papaano, yan yung ano natin. Ito naman si Ernie, kanina pa pinapapasok, pagka wala pa ako, tsaka tumatawag. Ay nako. At yan yung ano natin, ano? At ang gusto lamang po natin, doon naman sa itinawag natin sa Meralco, ay sana ma-follow up natin, ano? Na naisulat mo ba yung pangalan ng tiga Meralco? Baka pwedeng tumawag tayo uli. At para na sa ganun, makapag-follow up lang tayo. Ay, yung ano na yan, ay gusto natin na malaman natin, ano, yung mga ginagawa ng ating mga tiga Meralco main office. At, syempre, yung mga hotline po nila, ang gusto natin, no? Ewan ko kung bakit yan lang hindi kayang ano, hindi kayang hulihin, no? Sabi nga yun lahat ng gustong gusto natin na mahuli ang mga yan, pero walang makahuli sa mga nasabing ano na yan. Okay. At gusto lamang po natin na malaman natin kung ano ang nangyari doon sa ipinarating po natin, no? Doon sa nasabing Meralco, bakit hanggang ngayon ay hindi na-aaksyonan, no? At si Ernie hindi maintindihan, napakatagal ng reporter, hindi pa rin At gusto natin na maiparating natin yung mga nangyayari, no? At aabangan po ninyo dito sa ating programa yung mga ipinakikita natin na mga na-recover na siyam na mga kotse, no? Pangalawa, Quezon City ang unang pumutok yung pagkakahuli ng drugs. Pangalawa, ang Maynila. Pangatlo, ang Parañaque, sumagot ang Parañaque, no? Napakarami. Ernie, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon, kapatid na Eddie Rosales. Ito na naman at nagbigay na naman ang ating programang Wow Action. Okay, go. Station Rahabago. Ito yung madalas na hagisan ng mga masasamang elemento ng Granada. Okay. Pero this time, may kausap. Bakit ganon? Nasa taas lamang at bibitaw ako saglit at para makababa siya dahil mayroon na kinakausap sandali. Okay. Pero just in case, sabi niya, tawagin siya. Okay. Okay, Ernie, napuputol ka, no? At, Ernie, napuputol ka. Yung linya mo. Oo, nawawala nga minsan Oo, yung linya mo yan. Pero sabi nga niya, bababa siya at pupunta ako siya sa nawawala na naman. Okay, Ernie. Hello? Yes, Ernie, ang linya mo dyan, ayusin mo. Oo, at ayos naman ang linya rito dahil ang gamit ko ay komunikasyon ng telepono. Ay, telepono rin tong tinatawa. Pabababain ko si Dolores Womendes Villegas. Okay. Okay, just what, huwag mo na ibababa at bababa ko to taas. Okay.
Bakit? Senator Rosales. Yes, okay. Antabayan lang ha. Sandali lang. Okay. At pakiayos. Bakit dito sa atin? Hindi. Okay. Eto na, kaharap. Okay, at pakitaas mo. Okay, Ernie, go. Regarding sa mga hapagsumbungan na dinudulog sa inyo sa mga minor de edad na bata. Eto siya, kapatid na Eder Rosales. Hello, magandang hapon po. Okay, magandang hapon, ma'am. At ano po ba yung ginagawa nyo at pinagkakaabalahan nyo sa ngayon dyan sa inyong nasasakupan, ma'am? Okay, ang opisina po namin ay yung Women's and Children's Protection Desk ng Station 1 at Okay. sa po ng Tondo. Opo. Ang ginagawa po namin, kami po yung nag-iimbestiga ng mga dinudulog na reklamo laban sa mga asawa Okay. at sa mga pagmamaltrato sa mga bata at sa asawa na rin. Ay, okay. At si Ernie, tiyak, maraming inaargabyado yan. Opo, marami talaga, lalo na sa asawa. At ma'am, yung mga idinudulog po sa inyo na mga may problema sa asawa, sa anak, yan po ba yun? Opo, yan po. Okay, at bukod po doon, ano po yan, ikinokustody po ninyo? Yung mga bata, sa bata po. Ikinokustody po ninyo? Kung kailangan i-custody namin, hindi kami nagko-custody yung DSWD po natin. Opo. Lalo na po yung mga walang magulang na sa mga kamag-anak lang. Okay. Na naging biktima ng pang-aabuso, kinukuha po natin yan, tino-turn over natin sa DSWD. Ma'am, Ganun din po yung sa pag-asawa, halimbawa, na nagbugbog, wala kamag-anak, Opo. binibigyan po natin ng assistance, tinutulungan para i-custody muna ng DSWD para mapalayo po doon sa pinangyarihan ng gulo. O halimbawa po, nagkaroon po ng gulo silang mag-asawa. Pagkatapos Opo. gusto nang humiwalay ng babae doon sa Opo. lalaki ng bubugbog sa kanya dahil adik o kaya Oo. manginginom, salbahe, at lahat-lahat na, no? At paano po nyo tinutulungan? Binibigyan po ba nyo ng pamasahe o ticket? O lahat po yan, hanggat kaya namin. Meron nga po rito na walang matuluyan, may mga anak. Opo. Dinadala po namin sa opisina para maiwas pag hindi namin mahuli yung asawa. Opo. Pero kadalasan kapag humingi lang agad ng tulong, agad-agad din sabihin para yung mahuli man natin makulong. Yun ang maganda sana eh. Oo. Kaso lang po sa mag-asawa, minsan pinapaumaga pa nila. Oo. Doon kami nahihirapan kasi nakakatakas na. Oo. At may mga kasama po ba kayong pulis o NBI dyan sa inyong mga proyekto na yan? Dito po kami, dalawa lang po kami sa Station 1. Pagka Okay. gusto po namin, halimbawa may follow-up kami, Oo. pero po kami mga kasama rin namin dito yung anti-crime, tsaka DSWD. Kami po yung nagtatay up para na kung ano ang kailangan na hinihingi ng mga kababaihan hanggat kaya po natin, Opo. tinutulungan natin. Ma'am, dyan lang po ba yan sa Maynila? Buong Pilipinas po ba yan inyong ginagawa? Opo, buong Pilipinas po yan, hindi na po dito sa Maynila. Lahat po yan na mobilize yung Women's and Children's Protection Desk. Opo. Kasi yan po ngayon yung active na grupo na talagang kilala sa sugpo ng mga karahasan laban sa kababaihan. Yan. At ma'am, pwede siguro kayong mga namumuno dyan ay aanyayahan ko po dito sa aking programa na makatandim ko po kayo. No? Opo. Sige po, sir. Oo. At kailangan pa po ba ang sulat ko o kayo na lamang po ang pupunta rito para na sa ganon ay maging katandim ko kayo tuwing araw po ng Merkulis? Sige po, sir, tignan natin. Pero kailangan po ipaalam muna sa commander namin bago kung ano man yung gusto ninyong hingiin na i-request sa amin. Opo, at kanino po kami susulat at para na sa ganon ay
makarating po kayo dito sa aming istasyon at maging katandem ko po kayo tuwing araw po ng Merkulis sa aking programa. Alas 3 hanggang alas 5 po ito. At lalabanan po natin yung mga katiwalian na nangyayari doon sa mga kabataan, mag-asawa na gusto nang humiwalay ay pahiwalayin natin, no? At may mga kasama rin po kayong abogado. Oo, sige po. I-address niyo na po sa station commander namin, chief of police namin. Ano pong pangalan, ma'am? Hello? Na makipag-usap po yun. Opo, at ano pong pangalan ng chief of police po ninyo? Bago po ang station commander namin ngayon. Ano pong pangalan, ma'am? Ma'am, ano pong pangalan? Police Superintendent Redentor Kabasag Olsano. Okay. At di bale, patetext na lang, ipatext nyo na lang kay Ernie para na sa ganon ay makagawa po ako ng letter para doon sa request ko po na magkaroon tayo ng tandem tuwing araw ng Merkulis dito sa programa ko, no? Okay, ma'am? Okay na po. At ma'am, ganun po ang gagawin natin. Ang magiging setup po natin dito po sa programa para mapanood po kayo ng live, no? Okay? Ma'am? Hello? Ma'am? Nako, nawawala-wala eh. At ma'am? Hello. At Ernie, nawawala kasi yung yung aming pag-uusap, ano? Baka hindi niya na monitor ay gusto ko siyang maging katandem dito sa programa natin para na sa ganon ay malabanan natin yung mga medyo nagkakaroon lang ng depekto sa komunikasyon. Pero babalik ko sa kanya para maging make it clear and loud your voice. Okay. Ito po, ma'am. Okay, ma'am. Hello? Ano po? Oo, at yung komunikasyon nyo, nagkakaroon ng problema, no? Oo nga, sir. Opo. Nawawala. Okay. At yan, loud and clear na po tayo, no? At gusto ko pong maging katandem kayo tuwing araw ng Merkulis at gagawa po ako ng letter, ano, ma'am? Yes, sir. Opo. At sana ay etong ating gagawin ay makatulong po sa mamamayan, ano? Yung mga ginagawa po ninyong paglilingkod bayan. Yes, ma'am. Yes, sir. Okay po yun, sir. Hintayin ko na lang. Opo, at baka mayroon po kayong gustong iparating sa ating mga kababayan, ma'am. Nandyan sa inyo lahat ang pagkakataon. Go ahead, ma'am. Hello, ma'am. Go ahead. Yes, sir. Okay. Opo. Ay, yung mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, ma'am. Okay, ma'am. Go ahead. Nakikinig po sa mga problema ng kababaihan natin. Okay. Pumunta lang po sila sa aming opisina at Okay, go. po natin. In terms ng guidance o counseling, pwede po kami makausap anytime. Yes, at pakibigay nyo kay Ernie Buwan yung inyong cellphone number, ma'am, ha? Hello, ma'am. Ma'am, pakibigay lang kay Ernie Buwan yung cellphone po ninyo, yung number. Wow. Cellphone po? Opo, yung number lang po, wag yung cellphone. Okay po. Okay, at Ernie. Hello, kapatid Eder Sales. Yung cellphone number niya, kunin mo at yung komunikasyon mo, pumihit ka nga. Saan ka ba nakaharap? Pumihit ka nga. Pero to make it clear, kukunin ko ang kanyang communication number. Yes. Para na sa ganun, just in case, I will get in touch with him. Oo. Regarding dito Sayang, ang ganda ng mga hindi natin maintindihan. Hello? Yes, Ernie. Nagpapasalamat tayo dito at napaunlakan tayo ni SP Otto Dolores Villegas. Okay. At meron lang akong pupuntusin dito regarding sa mga inmates sa bawat presinto. Maging sa Caloocan, Okay. Sadya daw di umanong napakarami ng ilang presinto, lalo na sa Kamanaba. Oo. Totoo yan. At Tutunguhin ko ang
Anak ng teteng mga preso na nakapaloob sa kulungan. Oo. Sana naman ay maging maayos at maging maaliwala sapagkat talaga naman bad smell ang maamoy mo. Kung maayos naman at malinis at bukod dito yung nasabing babae, kaya kung may pagkakataon nga tayo ay makuha natin ito ang si Police Superintendent Redentor para Joseph, yung ibang presinto po, maging sa Cabanaba, tinamaan ng magaling. Daig pa ang Smoky Mountain pumping area. Oo, at ipaparating natin yan sa mga mayor at BGNP para na sa ganun ay malaman po nila na yung kanilang mga kulungan ay hindi maganda. Dyan, dahil maraming impormasyon tayo nakakalat, halos hindi na makahinga at nagsisiksikan daw di umano ang mga preso. Sige. Mga inmates sa dito sapagkat we are all human beings. Tao tayong ginawa ng Diyos pero hindi tayo hayop na ilalagay sa labangan. Correct ka dyan. Huwag naman po magdaramdam, ano po? Oo, ay napakalaki ng budget niyan. Ewan ko kung magkano ang budget niyan. Baka naman na kinuha na. Oo, kukunin ko ang komunikasyon nito. Ito yung sa Station 1. Kanon din itong mga polis na nandirito sa kaharapan ko sa paggamit ng komunikasyon. Si PO3 Bus kanan, ang operation section. At si PO3 Norman Kasihan, si Police Superintendent Redentor Cabatag. Take note, kung nakikinig po yung mga lingkod bayan, sana po, tutukan ay tao rin ito, linisin po, ayusin ang kanilang mga kulungan. Pagkamantala para sa wawaksang balita kakampi, ito po naman ang inyong lingkod. Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat Ernie. At sayang, ang ganda ng report. Pero yung komunikasyon ay pumapalpak, no? At dapat maintindihan po ng mga listener natin o yung mga nakikinig kung yung mga report po tungkol diyan sa mga preso, no? Kaawa-awa po yung ating mga preso kapag kaganyan, no? Sobra-sobra na po pinahihirapan na, pahirap pa, at unang-una, yan pong mga yan ay sa totoo lang tao rin yan, no? Kung bakit nahihirapan po sila dahil na rin doon sa mga namumuno sa ating bayan, no? Kagaya ng mga BGNP na yan, may kulungan nga po tayo, pero ang totoo, yung mga kulungan po natin, ginagawa po nila halos basura na po yung mga preso, isaksak pa rin po nila yung mga ginagawa nilang pagpapahirap sa taong bayan na nakukulong, no? Hindi po lahat na nakakulong diyan sa loob ng kulungan ay may kasalanan. Bunga lamang po yan ng kahirapan o yung pangangailangan. Napakarami pong mayayaman na hindi po makulong samantalang maliwanag na yan ay mga magnanakaw. O dahil mayaman, maraming pera, maraming abogado, hindi po nila kaya. Kagaya po kay Napoles. O, hanggang ngayon, binibigyan ng VIP treatment. Inaalagaan. Samantalang pera ng taong bayan, yung kinulimbat po nila. Anak ng teteng kayo, kayo mga tiga BGNP, kayo mga hepe ng ating kapulisan, maawa po kayo dyan sa mga nakakulong na yan. Yung mga direktor ng bawat kulungan na yan. Ang hirap naman po sa atin no? Kung papaano po natin pasisimulan. Kailangan po bang ibulgar pa namin yung mga katiwalian sa loob po ng kulungan sa iba't ibang lugar dito sa buong Pilipinas, lintik? Kagaya dyan sa Nagpayong. Ang balita ko po dyan, labas-pasok po ang drugs dyan. Yan po ang dapat bisitahin at manmanan ng magagaling na agent po natin. At makontak mo na ba? Alin, baka pwede mo nang kontakin yung anti-carnapping ng Parañaque. At para na sa ganon ay tuloy-tuloy natin mapaganda yung ating programa, no?
at yung mga nakikinig at nanonood ngayon sa programa po natin ay ito po yung isa sa mga accomplishment po ng programang Wow Action Balita. Yung magagandang report ay mailagay po natin dito sa programa natin, no? At ilang mga media ang nag-aagawan pagdating po sa mga report na ganyan, no? Nag-uunahan po dito po sa programa namin, doon sa TV po, ini-edit pa po ng mga editor yan, no? Bago po yan ilabas. Dito sa programa po namin, pagka naipasok po dito, hindi po ini-edit yan. Diretso na po yan. No, kaya diretso pong napapanood yan, buong mundo, kung ano po yung ibinigay sa atin, yun po ang mapapanood po nila. Walang labis, walang kulang. No? Kaya kung kulang-kulang ang report ninyo, kulang-kulang din ang mapapanood ninyo. Pero dito sa atin, mapapanood po ninyo ng kompleto. No? Yan nasabing ano na yan. Kaya po tayo ay gusto lamang po natin pasalamatan yung lahat po na mga gumaganap sa mga ganyan, ano? Yung magagaling na ating kapulisan. Siyempre, binabati po natin yung bagong OIC ng Southern Police District, ano? At siyempre, yung hepe po ng Parañaque City Police, no? Si Colonel Leonor Ariel Andrade, no? Ariel, busy pa rin lahat. At yan, ano? At gusto po natin yung lahat po na yan. At maiparating po natin yung ano na yan, no? Tawagan mo yung si Colonel Dulay 641-1907. At para nang sa ganon ay ma-interview natin. Magpa-follow up lang tayo doon sa ano, no? Kung wala si Colonel Dulay, yung kanyang assistant o yung admin, para nang sa ganon ay maano natin, ma-interview natin. At kasi grabe ang traffic. Oo, grabe ang traffic. Halos walang mapaglagyan sa traffic, ano? At kung aanoin lamang po natin yung traffic. Magandang hapon sa iyo, sir. Hello, sir. Magandang hapon din po. Oo, at nako, maganda ka pa sa hapon, ano? Si Colonel, kumusta? Sir, wala po. Nasa City Hall po sila ngayon. Okay, at kumusta yung pinatapon ko sa ano, sa sementeryo? Okay na po, sir. Nasa malayong lugar po sila, guys. Okay, at wala nang panikit yan, ha? Wala po, wala. Okay, at yung jeep na biyaheng Pasig Quiapo na pinaka-captured ko sa inyo doon sa may Artillo, no? Sa gilid ng Artillo, lagi nakaparada yon. Pakitira mo nga. Sige, sir. Mapupunta ko po ngayon. Oo, pakitira mo, paabangan mo nga yan. Hapon, kung hindi gabi, pa-record mo na nga yan para madala yan. Sige po, sir. Copy. Oo, Pasig Quiapo yan, ha? Doon sa may pagliko, sa pilahan ng kulay puting tricycle, doon niya pumaparada, ha? Copy, sir. Copy. Mapupunta ko po ngayon. At kumusta nga pala? Bakit traffic pa rin hanggang ngayon? Sa po lugar, sir? Sa Rotonda. Sir, medyo marami po kasi talagang tumatawid. Ganon. At Sa lugar na po yun, sir. oo, at kumbaga yun pala ang nagiging dahilan yung mga tumatawid lang. Opo, sir. Napakarami po talaga tumatawid doon. Kaya nag-focus sila lang pag-build up, eh. Oo. At yung rotonda ba natin, di ba two-way yan pagka gusto ng traffic enforcer? Ay bakit hindi na lang ito-way yan sa gabi? Sir, sa gabi po, ginagawang two-way po yan. Papunta pulong Sagad. Oo. Kapag tayo maluwag na lang papunta lang
si Raimundo, Oo. doon po nila ginagawa yung pagtutuway. Ah, ganun. Kasi Apo. minsan maluwag naman para padaanan ay umiikot pa yung mga sasakyan. Ay sana pagka yung pagdating ng 6 o'clock, sana ipatuway nyo na yung rotonda na yan para na sa Sabi ganon. sir, Oo. Opo, Ah, sir, yun po ang ginagawa nila kapag yung wala lang tao sa may si Raimundo, Oo. nagpapatuloy na sila kaagad para maagang mahahugot po yung galing po ng Bagong Ilog. Oo, at saka yung mga nakaparking nga roon na EUB na pumaparada doon sa may QG at saka yung PLDT, pakibiran nyo nga yan. Kapi, sir, kapi. May tao Oo. tayo ito, sir. Pinalalagyan na ngayon para yung mga AUV. Oo. Tagal doon. Oo, tama yun. Palagyan nyo na lang ng barandilya kaya, no? Kapi, sir, kapi. Oo, at alam mo, ang isa sa pinaka-the best dyan, palagyan nyo na lang, pasimento nyo na kaya yan, para hindi na nila maparkingan yan. Kasi ginagawa nilang terminal, illegal terminal, gayong hindi naman pala pwede, na yung magti-terminal dyan ay 300 ang sukat, dahil nung mag-usap kami ni Colonel Dulay, hindi pala pwede, yung maliit lang. No, nabigyan ng permit. Ay wala naman mga permit yata yan, di ba? Kapi, sir, kapi. Ganun po ginagawa ng tao namin. Pagkano, doon ang pinatututukan namin yung tao. Oo, pa-standbyan mo at patikitan nyo na lang para na sa ganun makita natin at mabilis yung daloy ng trapiko natin, ha? Kapi, sir, kapi. Apo. Oo, at best friend, pakitawag mo nga si Mabini diyan sa Biseo para na sa ganun walang aksyon Sige, sandali lang po, sir. Tawagin ko lang po, Okay, thank you sa iyo, ha? Sandali lang po. Okay, at ayan. At gusto natin mag-follow up doon sa ating mga pinagagawa at yung action line ay tinatawagan natin ay kukunin natin yung action line ay tumatawag po tayo sa action line pero wala pong sumasagot, no? Hello, sir. Yes, at teka, best friend, bago mo ibigay diyan kay sa Biseo, ay pwede bang pakipuntahan mo rin yung sa action line kasi tumatawag kami roon, walang sumasagot. Pwede bang pakibato mo naman sa akin yung telephone number doon at pakisabi mo at gusto ko ma-interview si De Leon. Yung walang pupunta ako doon kasi sira yung telepono nila Ganun ba? O sige, Opo. baka pwede ka mong ma-interview ko naman ngayon sila. Okay, so tignan ko lang po yung tuklan sa opisina. Okay. Thank you, ha? Ayan po. Okay, at yan, At napakasipag ng taong yan, no? Yan ang dapat maging ma-promote sa kanyang posisyon, no? Talagang masigla, hindi walang kakupas-kupas at yaan ang isa sa ating mga hinahangaan. Alam mo, tayo ay umiikot sa iba't ibang lugar. Ngayon, 2014, ay pumipili tayo ng isang magaling, no? Yung magagaling na pwede nating i-recommenda na mabigyan ng award, no? O certification galing dito sa programa natin, no? At siyempre, ang ating station manager, no? Na siyang pipirma dyan, tayo lamang po ang magbibigay sa kanya ng mga impormasyon para itong taong ito ay mabigyan po ng mga certification o award para na sa ganon ay maging huwaran po sila sa kanilang mga... Hello po, ha? Yes, sir. Hello, sir. Wala tao sa action line, sir. May operation po sila ngayon. May operation. Pero sira yung kanilang telepono doon? Apo. Ganun. At kasi meron sana akong ipaparating sa kanila. Opo, No? wala po tao. Opisina nila ngayon. Oo, yung Biseo, meron? Dali na po. At wala po si Mapili daw Oo. At andyan ba si Major Aquino? Wala rin po yung amo si Kernel
Wala. At nako, ay baka pwede mong pakibanggit mo nga uli sa kanya yung pinababantayan kong basura, no? Saan po lugar? Doon din, sa pinaparadahan ng jeep na yan. Okay po. Oo. At sana pabantayan hanggang alas 11 hanggang alas 12 ng gabi, no? Opo, sir, opo. Oo, ha? Pakibilin mo naman, pwede? Opo, sir, kaya pa sasabihin ko po sa opisina nila. Okay, at anong mensahe mo sa ating mga kababayan na dumadaan dyan sa Pasig, manggaling sa iba't ibang lugar, ay ano pinaka-mensahe mo para na sa ganon makaiwas sila sa traffic? Go! Mensahe po para po sa mga commuters. Yes. Konting pasensya lang po kung talagang medyo matraffic po sa area. Pero po yung aming mga tanggoy ko nasa gitna po, nag-assist po talaga ng traffic. Okay. At meron ba tayo dyan na, meron ka bang katabi dyan na yung di ba may mga tumutubos ng ticket dyan? Medyo ilang piraso na lang yan. Nandun po sila sa dulo. Nasa dulo sila. Minsan nga pagka sa susunod na Martes at Merkules at patabihin mo nga sa'yo at interviewin natin ng kaunti, Sige po. Oo, i-schedule mo sa Merkules, at saka Martes, Opo, sir, opo. Okay, tatawag ako, Opo. Okay, thank you sa'yo, Salamat din po, sir. Pa-actionan mo na ngayon yun, yung sinasabi ko, Opo, sir, opo. Okay, pupuntahan ko po ngayon. Okay. At pagka nandyan, hanggang mga alas 8, alas 9 ng gabi, pumaparada na yan dyan, pakibira nga, ha? Copy, sir, copy. Okay, thank you at mabuhay ka. Palakpakan tayo, Alin. Okay. Yan. Thank you sa'yo, best friend. Okay, at yan po, no? At baka pwede mo nang tawagan ang Parañaque Police, yung anti-carnapping, ano? At habang tinatawagan natin yung anti-carnapping, ipakita mo uli yung mga sasakyan, ano? Na ipakita mo habang kinokontak mo yung anti-carnapping at nasa ganon ay mapanood ng taong bayan, no? Okay. At bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyon Balita, mag-commercial muna tayo. Pero habang nagko-commercial tayo, ipakita mo mamaya pagkatapos ng commercial, Okay, go. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office.
Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may talong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang pinagaway para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang... Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At pinakokontak po natin yung PhilHealth para malaman po natin kung paano po yung mga baguhan na gusto pong mag-apply ng PhilHealth card, no? At saan sila pupunta, anong kailangan nilang gawin, yun po yung ating gustong malaman sa kanila, no? At habang kinokontak po ng ating kasama na si Allen, yung nasabing PhilHealth, ay babanggitin po natin itong mga na-recover. Nissan Sumira, no, with conduction sticker, KD293, no? At Nissan Sumira with conduction sticker KD2455. No, tandaan po ninyo, Toyota Vios, ano, with plate number NR Ali 128, no? Toyota Innova with plate number NR W Echo Ox 4110 410. Kia Picanto with conduction sticker Echo 2575, no? At next, Toyota Vios with plate number NR Alpha Alpha Jaguar 5698. Next, Nissan Sumira with conduction sticker KB Kabataan Bago, no? 2077, no? At saka itong Toyota Vios ulit with conduction sticker Y, no? Yankee Delta 6954. Tapos naman Nissan Sumira with conduction sticker KD 2468. Yan po. Siyam po yan. Makikita nyo po sa aking programa na yan lahat po na yan na naka-picture, no, na nakaharap sa akin, ayan po yung mga na-recover, no, ng Parañaque anti-carnapping. Yan po ay sa pangunguna po ni Colonel Andrada, no, ng nasabing Parañaque Police. At siyempre, kinokongratulate po natin
ang bagong OIC ng District Director o Southern Police District, no? At yung kanilang hepe sa Parañaque na si Colonel Ariel Leonor Andrade, Parañaque COP, no? At yan po, sa pagkaka-recover po nila na yan, ay bagong-bago pa po lahat ang mga na-recover po nila. Pawang wala pong mga plate number ito. Kaya tandaan po ninyo, dito sa programa po natin, makikita nyo po, baka kayo ay nakarnapan ng nasabing mga sasakyan na yan, ay ipinakikita po natin, no? Nang matagal sa ating programa. Para na sa ganon, ay makita po ninyo, no? Mulit-muli po nating ipinakikita sa ating programa na yan ay mga na-recover, no? At nandoon po yan sa headquarters ng Parañaque Police. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa kanilang hepe, no? Sa anti-carnapping. Kaya Colonel Andrada o sa hepe ng Parañaque Police, si Colonel Ariel Andrade. At para na sa ganon ay makita natin. At siyempre, pati na rin ang pagkakatalaga dyan. Wala, no? Okay, at balikan mo yung Parañaque Police. Baka sakali, makakontak na tayo. At matapos natin itong gusto nating malaman sa kanila kung paano nila inumpisahan ang operasyon na to at kung paano at kung saan sila nakakuha at paano nilang na ano yan wag ka na munang dumayal at papasok si Ernie at ayan at yung sinasabi po natin na lahat ng ay gusto natin malaman natin kung paano po at yaan ay gustong-gusto po natin na okay at ayan na si Ernie na yan at gusto natin na malaman sana hindi na putol-putol. Pagka putol-putol pa rin. Si Ernie po na ito. Okay, Ernie. Maganda nga po sa'yo, Ernie. Yes, magandang hapon kapatid Eder Rosales. Ako'y nandirito sa kaibigan natin, best friend natin. Ito yung isang negosyante na nakatunayan na gusto niya magbigay ng mga positibong reaksyon. Ito si Edgar Berlego. Ito yung Vice President for Internal Affairs, ng Federation of Truckers Association of the Philippines, kapatid na Eder Rosales. Just a costo. Sa nakataong ito, kaharap natin at nagpapasalamat tayo sa kanya. Ulakan tayo dito sa Wawaksyan Balita Kakape. Magandang hapon po, Mr. Olego. Ito po si Mr. Eder Rosales ng Wawaksyan Balita Kakape bilang ama ng programa namin. Ano po ba yung punto de vista ninyo na gusto nyo iparating sa aming programa? Para makatulong sa congestion ng port, yung second katulad ng Kagitingan, Lakandula, going to Moriones, lahat ng private car pwedeng dumaan doon. Kaya lang, kailangan doon yung mga pedicab, dapat alisin nyo para lumuwag doon. Double parking sila ron okay. Yan ay trabaho ng local government. Para ang biray nila, para magamit makabawas doon sa trapiko ng road 10. Magmula ro sa may Saragosa, going to Wagas, lusod din ng Moriones yun, pwedeng gamitin yung lugar na yun para daanan ng mga private car. Para lumuwag ang road 10. Kasi papunta ng Tayuman, papunta ng Abad Santos, pwedeng dumaan doon. Para yung mga private car na maliliit, pwedeng pumasok doon para makaiwas sa traffic ng congestion sa road 10. Yun lamang po, tulong sana sa amin ni Isko na sinasabing masipag daw siya para tumulong sa problema ng trapiko.
Okay, Ernie. Idol Salis, baka may katanungan ka. Okay, at magtatanong lang ako kay Sir, ano? Sir, may tatanong lang po ang aming anchorman. Yes. Okay, Sir, maganda nga po sa inyo po. Si Ed Rosales po ito. Okay. Okay, at yan po ba, yung nagiging problema po ninyo na yan, ay idinulog na po ninyo kay Esco Moreno? Ay, ang local government kasi, sila kasi ang nakakasakop down sa lugar na yan. Okay. Sa local government, katulad ng Kagitingan, going to Morones, pwedeng gamitin ng mga private car na dumaan doon. Okay. Kailangan linisin lugar na yan. Okay. At sa aming sidecar, double parking. Okay. Double parking at saka yung Wagas, going to Morones, coming from Zaragoza, pwedeng daanan ng mga private car yan. Oo. Pwedeng makatulong sila, yan ang dapat. Okay. At lumag yung mga truck alliance dyan sa pier. Okay, Sir. At bilang kayo ang namumuno dyan sa mga tracking po dyan? Kayo po ba, Sir, ang namumuno dyan sa mga tracking dyan? Iyan nga po ang... Hello? Yes, Sir. Go ahead, Sir. Yun po ang dapat na itulong sa amin ng local government. Okay, ganito po, Sir. At kung pwede, kung pwede gumawa po kayo ng sulat, ibigay nyo po kay Ernie Buwan at i-attach ko po ang letter natin para na sa ganan ay umaksyon po si Vice Mayor Esco Moreno po. Yes, kapitbahay ko siya. Sabi niya, dito raw siya lumaki sa Mabuhay. Oo. Ako'y taga rin din sa Mabuhay eh. At totoo niya, kitang-kita ka ang problema dyan sa road din. Ayun, oo. At sabi nga natin, ang secondary road dapat magamit din. Correct. Makatulong sa mga publiko. Oo. Tama yan. At okay, Sir, maraming salamat kung makakagawa po kayo ng letter. Okay, Ernie. Yes. Pagawin mo ng letter yan, tapos kunin mo, at tapos papadala tayo ng letter kay Esco Moreno para na sa ganon ay ma-actionan niya yung lugar na yan. Okay. At ako'y nagpapasalamat. At ito nga, sasabihin ko sa kanya yung letter para i-address kay Esco Moreno. Oo, pati sa atin. Ito siya yung Confederation of Truckers Association of the Philippines. Yes. Yung pinaka-Vice President for Eternal Affairs. Take note ang pangalan, Edgardo B. Olego. Okay. At ang kanyang cellphone number is 0917 535-9381. Okay, nagpapasalamat. Sana nanonood ngayon si Vice Mayor Esco Moreno. Yes. Paugnay sa reaksyon na marespeto tayong tinanggap. Dahil lang sa gano'n ay malaman niya yung talagang samot-saring problema na kinapapalooban po naman ng mga van, yung mga truck na nagdaraan mismo sa kanyang binanggit na lugar. Kapatid na Ed Rosales. Okay, Ernie, sabihin mo, 2 letter ang gagawin niya. Isa sa akin, isa kay Vice Mayor, ano? Tapos, gagawa tayo ng letter. I-attach po natin at tayo mismo ang magpapareceive doon sa tanggapan ni Esco Moreno. Okay, kapatid, maraming salamat. At ibabalik ko ang linya-uli ng komunikasyon to give him proper instruction regarding doon sa kanyang gustong isulong. Sir, ito po si Mr. Ed Rosales para makakuha po ninyo, ma-pick up nyo kung ano ang mga prosesong dapat gawin. Okay, sir? Okay, ganito po. Kung pwede, gumawa po kayo ng 2 sulat, papunta kay Esco Moreno at yung lahat po ng kairaingan po ninyo. Pati doon sa akin, no? I-address nyo po sa akin. Para nang sa ganon, 2 letter po ang gagawin ninyo at kami po ang magpapareceive doon kay Esco Moreno. Okay pa. Okay, sir? Salamat po. Okay, at yan po ay para ma-actionan po agad natin. Okay, thank you. Okay, Ernie. Yes. Okay, at yan ang kukunin mo. 2 letter, isa kay Esco Moreno, isa sa atin, no? Okay, at bilang pagtatapos ng ating pagbibigay ng interview
kay Vice President for Internal Affairs Edgardo B. Olego ay tabayan na natin yung sulat na gagawin niya. Yes. Sa marespetong pamamaraan, tayo mismo ang magdadala sa itong Vice Mayor ng Maynila, Isko Moreno. Yes. At samantala, kapili ko pa rin si Edgardo B. Olego, Vice President for Internal Affairs. Ito po naman ang inyong likod. Binabati ko ang kanyang anak na si Richard, na kaibigan ko rin to. Sana mabigyan ng tamang proseso ang nasabing hinaing na ito at nang sa ganoon ay makatulong naman ito sa kabahan at yaman ng lungsod ng Maynila. Especially nagpapasalamat kami sa ating buting alkalde, Mayor Joseph Escarada. Para po naman sa mabaksong balita kakampi, kapiling ko pa rin si Edgardo B. Olego na nananawagan sa tamang kinaukulan na mabibigyan ng kalutasan ng nasabing problemang ito. Ito po naman ang inyong likod, Ernie Buwan, reporting. Okay, Ernie. Okay, wala na, no? At maraming salamat, Ernie. At yan, sana ay yung pinagagawa agad natin para maka-aksyon po tayo. Alam mo, pagka hindi tayo makaka-aksyon kapag ganyan, no? Kailangan po natin 2 letter. Isa sa kanila, isa po sa akin, no? Para nang sa ganon, i-attach po natin yung letter namang manggagaling dito sa programa. At sa ganon ay maaksyonan at maging mabilis ang aksyon na yan. Sapagkat napakarami pong problema dyan sa North, Road 10, no? Napakarami po dyan problema. At laging mga nakahambalang dyan, salabat yung mga nasabing pedicab na yan na hindi po kayang aksyonan, no? Na nasabing mga traffic enforcer ng Maynila. Pero kung tutuusin mo at kayang linisin po yan ni Vice Mayor Isko Moreno kung gugustuhin. Pero kung hindi po niya gugustuhin, wala po tayong magagawa dahil siya ang Vice Mayor eh. Sabi nga, ay yung pong sinasabi natin na dapat ay malaman po nila yung kanilang mga trabaho bilang Vice Mayor. No? Abogado po siya eh. No? Alam po niya kung paano po niyang didiskartehan, no? At ipapalinis yung mga lugar na yan. Wag lamang po natin pagtuunan ng pansin yung mga maliliit na bagay. Yung malalaki ang kunin po natin. Yung mga wrecker po dyan na Maynila, ang ipa-wrecker po ninyo, yung mga nakahambalang dyan sa Road 10, no? At isa sa mga araw na to ay siguro pagtutuunan natin ng pansin yung mga nakahambalang dyan na mga sasakyan, ano? Pwede naman palang magdaanan doon sa iba't ibang lugar para nang sa ganon ay lumuwag. Lagi na lamang pong matraffic dyan eh. Sa bagay, yan ay puntahan ng mga sumasakay sa barko, no? Kaya lang marami kasing nakahambalang dyan sa gitna, salabat, mga sasakyan, no, mga private car na hindi naman dapat na doon dumadaan. No? Kaya nagsisikip, pwede naman sila kumanan. At umanap ng ibang rota. Ang dapat lang dumaan dyan, yung talagang sasakay papunta sa barko. No? Yung mga mag-jeep, yan. At yan po yung gusto natin. Pero bago tayo magpatuloy na ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo, no? At wag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik at pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo.
Kaya dapat may PhilHealth card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At tumatawag kasi tayo sa anti-carnapping ay hindi natin makontak, ano? At gusto po natin sana na sila mismo ang makapagpaliwanag na mabuti, no? Kung paano at kung saan nila ito talaga sila nag-umpisa, no? Yung pagkaka-recover dito sa mga sasakyan na to, ang pinaka-importante rito ay makita po ng ating mga kababayan, lalo yung mga panawagan po natin na yung mga nawawalan po ng sasakyan. Ayan na po. Ha? Pumili na po kayo sa iba't ibang lugar ng ating Pilipinas, ano? At makikita nyo po na yung inyong mga sasakyan na mga nawawala ay tingnan po ninyo, baka kasama po dyan sa mga na-recover. No? Palagay ko, yung pagkaka-recover sa mga sasakyan na yan, sana maka-recover din po ng mga motorsiklo. Marami na rin po nakarnap na mga motorsiklo. Ang hindi lamang po natin alam kung saan po nila dinadala. Ang balita ko, meron din sa Las Piñas, meron dito sa Pasay, mayroon sa Parañaque. Ha? Ayon doon sa nakuha ko lamang info, no? Sana yung magagaling po nating mga agent, no? Ng anti-carnapping at pakilusin po nila yung kanilang mga tauhan para subaybayan yung lahat ng mga lugar diyan sa buong Parañaque, hindi lamang sa buong Parañaque, sa iba't ibang lugar. Yan po yung panawagan natin. Marami pong nawawala ng motorsiklo. Ha? Lalo yung mga walang plate number, mga Yamaha, ha, Mio. Yan. Yan ang paborito ng mga yan. Ha, Mio. Tandaan po ninyo, kapag pumarada po kayo, kahit marami pong tao yan, titira po yan. Wala pong pinipili ang mga yan. Dahil sanay po sila na magnakaw ng mga sasakyan. No? Hindi lamang po yung mga motor, bisikleta. Yung magagandang mga bisikleta. Sa iba't ibang lugar, ninanakaw rin po nila yan. At ibinebenta rin po nila yan. Yan po yung tatandaan po ninyo. Baka akala nyo po, ang kinakarnap lang po nila, yung mga motor o yung mga sasakyan, pati bisikletang maganda, kinakarnap po ng mga yan.
inaagaw po nila. Lalo kung bata lamang po ang may dala niyan o mahinang yung babae, ay bigla na lang nilang hablutin yan, itutulak nila, tapos kukunin po nila. Mag-ingat po kayo. Ha? At pinag-iingat ko pa rin po kayo ngayong Kapaskuhan. Dahil marami na naman po na nagkalat ng mga peke na mga 1,000, 500, 100 hanggang 50 pesos. No? At yung ating chief reporter, noong nakaraan, nabisto niya na peke yung 1,000. Kaya nag-away sila, no? Talagang nabugbog po niya. Kaya lang, pilit pa rin tumakas. Yun nasabing nahuli, no? At nakatakas. Hindi na tuloy na imbestigahan mabuti dahil nahalata niyang peke yung 1,000, agad niyang kinumpronta. Pero dahil natunugan agad ng mga nasabing mga nagpapapalit na yan, ay agad-agad, sir, hindi bali na po, doon na po ako magpapalit. Nung sabihin ganon, antimano, itinulak siya, isinalyat siya. O kaya makikita mo talagang ang reason po ng mga yan, magkalat ng mga peking pera. Alam nyo, pagkakaalam ko, doon sa 1,000 ay binibili po nila yan. Binibili rin po nila yan sa mga sindikato. No? Hindi ko lang kung 500 ang 1,000 at yung 500 ay 200. No? Ang dali magkapera. Ha? Dahil kung mga pipitsuging mga bilihan lang, makakalusot agad yun. Lalo kung maramihan at medyo hindi masyadong marunong tumingin sa pera. Dahil gustong mabilhan, yan, no? Papalitan agad. Hindi na po titingnan kung peke yun nasabing ibinabayad. Merong ganyan no? Doon po yan sa maliliit bumibili, hindi sa mga supermart. Kasi hindi po sila makakalusot doon. Yan po yung mga maliliit na stall. Ang pwede nilang paglagakan o maloko nila. O, di ba? Kaya yan po yung sinasabi natin. At doon naman po sa sinasabi natin na yung inilagay po natin sa magazine natin na yung harapan mo, linisan mo. Na? Ayon doon kay Delta 3 ay napa-aksyonan na po niya. No? Kaya mamaya ay titingnan po natin kung saan-saan lugar yung sinasabi niyang na-aksyonan na. No? Kasi mamaya, pagkatapos ko rito, titingnan ko po yung mga area. Kaya manda po kayo, kapag hindi pa rin po ninyo tinanggal yung mga ipinablis ko doon sa aking magazine at nabasa na po yan ni Mayor nung isang araw lang, nung 17, no? At saka ni Congressman. Lahat ng mayor ay nakabasa po nun. Na mga dumating doon sa nasabing anibersaryo ng Gabay ng Bayan. At doon po tayo nagbigay ng mga magazine. At kaya tinitiyak ko po na maaaksyonan po ang mga nasabing area na yan. Kasi ang isa sa pinakamaganda roon, no? Yung mga lugar po na yan, dapat po ay inaalis. Pangit Barangay hall po yan. No? Dapat yung kahabaan ng Aurora na yan, ay alisin. Main road po yan. Hindi naman po sulok yan Sana kung main road yan, ay anuhin po natin, paluwagin po natin. Yung mga sulok naman, gaya po ng dyan sa may Anak Bayan, kabi-kabilaan ng parking dyan, no? Yung barangay chairman dyan si Samson, ay mukhang napakaswerte ni Samson, no? At
hanggat hindi pa natin napapaimbestigahan at aalamin po natin doon sa ating mga kaibigan sa DILG kung yung mga barangay chairman po ba ay kapag yung bahay po nila ay pinauupahan, ang umuupa yon, yung barangay chairman, bahay po niya, pinauupahan niya. Tama po ba yun? Dapat ang barangay chairman humahanap po ng lugar para gumawa po siya ng barangay hall. No? Kahit wala po silang gumawa ka ng paraan. No, hindi po yung bahay po ninyo ang pinauupahan ninyo. Alam nyo, nakakapagtaka, no? Kung kayo ay tatagal diyan sa barangay captain na yan, no? Isipin mo, ginagamit nila buong pamilya nila. Diyan na po sila nakatira. Ano sa palagay po ninyo? Tama po ba 'yon? Na yung barangay captain ay umupa doon sa sarili niyang bahay. Tapos, ang magbabayad, taong bayan. Tapos, lahat po ng gagamitin nila, aircon, tubig, lahat ng buong pamilya niya, mga kamag-anak niya, ay ang nagbabayad, taong bayan. O, di ba? Pagkatapos, paano ka papasok doon? Pupunta ka roon. Maghuhubad ka pa ng sapatos? Maghuhubad ka ng tsinelas? Kasi bahay nila yun eh. Ikaw ba naman kukuha ka ng barangay clearance? Pupunta mo si kapitan. Tulog pa. Hindi mo pwedeng gisingin. Bahay nila yun eh. Yan po ang ating pagtutuunan ng pansin. Kapag napadalham na po ng letter, etong mga nasabing dapat ay mapadalhan, no? At malalaman po natin yan, no? Kung yung mga nasabing mga barangay chairman na yan, paano nangyayari yan, no? Dapat ay mapasukan po yan eh. No? Biruin mo lahat ng kagamitin nila, sagot ng taong bayan. Ang swerte po ng barangay captain na to. Bahay na niya, pinaupahan pa. Kumikita na siya, ginagawa pa nilang mga tulugan yan. Di ba? Naku sumisweldo ka na sa taong bayan, double-double pa, no? Maliwanag po yan. Sa ibang bahay, ikaw man ang may-ari ng bahay na yan, kahit na sino pumunta dyan, hindi ka pwede magsapatos. Magubad ka. Bahay ko to eh. Hindi to barangay. Paano matatawag na barangay yun? Kaya yan po yung paiimbestigahan po natin, no? Sana maimbestigahan yan at nasa ganon ay dapat sa mga ganyan kinakasuhan yan eh, no? Kinakasuhan po yan ng ating mga kaibigan, no? At okay, at yan po yung natin na pwede natin mapa-aksyonan, yun lahat ng yan ay siguro yung mga na yan, no? Ay hindi lamang nangyayari yan dito sa Maynila, no? Sa iba't ibang lugar siguro. Pero wala pa akong nabalitaan na ang barangay na yan, ang uupahan niya yung sarili niyang bahay. At doon na rin sila titira at maninirahan. Dahil bahay nga nila eh. Kaya hindi mo pwede sabihin na yung mga tao dyan ay para lamang sa kanila yon, hindi para sa
mga pupunta dyan. No? Paano kaya yun? Paano ang setup nila? Yung mga kagawad, no? Ganun na lamang po ba yung mga kagawad na yan na ang masasabi natin na bakit kaya, no? Bakit kaya itong mga kagawad ay pumapayag na maging ano sila, no? Sumunod lamang sila doon sa mga ginagawa ng isang barangay captain. Hindi ba sila pwede sumuway? O sabihin nila sa kapitan nila na, Kap, hindi po bawal yan? O, di ba? Baka bawal po yan, Kap. Malagay tayo sa alanganin. No? Ito, ang kapag ka nalaman po natin na talagang yaan ay dapat mapagtuunan po ng pansin ng ABC President, no? Kung hindi siguro yaang hanapin mo nga yung ating mga ABC President ng barangay sa Maynila, kung ano ang telepono ng ABC President dyan. At nasa ganon ay ma-interview natin at alamin natin sa kanya kung ang batas po ng barangay o ng DILG ang pwede ba sila na umupa sa sarili nilang bahay para lamang maging barangay hall. Oh, di ba? Yan po yung gusto natin, ano? At sa mga susunod na araw po ay makikita po ninyo na ang Wow Action Balita ay umiikot po sa bawat barangay at nagmamasid kung ano po yung maipapakita po natin sa ating programa na ang mga bawat barangay ay gumaganap sa kanilang mga tungkulin. Ang ilan lamang sa mga barangay captain na nasubukan po natin na nakangiti kapag pumunta ka sa kanilang mga tanggapan, ito lang po, si Barangay Junjung Concepcion ng Barangay May Bunga. No? Yan po, kahit saan nyo makita at masalubong yan, nakangiti sila mag-asawa. Hindi po sila suplado sa personal. Maging sa kanilang opisina, welcome lahat ang tao, nakabukas. Hindi kagaya ng ibang mga barangay, no, nagtatago kapag may nangangailangan ng tulong. Dito rin sa North Daang Hari, ang barangay chairman po rito, si Lorenzo Portuno, nakangiti. Pag hinanap mo, lagi nandyan sa kanyang tanggapan. Pag kinakailangan mo ang tulong niya, tutulungan ka niya. O kagaya po ng kanyang anak, na si Kagawad Portuno rin. At saka si Kagawad Butchal, no? Ng North Daang Hari. Sila po yung mga action man na talagang kumikilos. Hindi yung parang robot, kung hindi mo susian hindi tatakbo at hindi gagalaw. Ganyan ang nangyayari sa ibang tanggapan. Kagaya po ni Barangay Captain Solis Jr. sa kanyang lugar. Oh, napakarumi. Ginawang illegal parking yung kanyang likuran ng barangay hall. Mga ginawang talyer. Yun naman sa kabila, ginawang tambakan ng basura. Yung kanyang harapan, dyan sa may Aurora, Pasay. Grabe. Hindi kayo mga bulag, hindi kayo mga pipi. Kung bakit naman hindi nyo masawa yung mga tao, o palagay ko, basura po ninyo yun. No? Halos araw-araw makikita nyo po, doon po ginagawa yung nasabing basura ay nakatambak. O bakit hindi nyo po ipahakot yan sa mga truck? Ay halos ilang araw na po yan na iniikutan po ng inyong lingkod yan. Nakikita ko yung kariton na yan at saka yung sasakyan ay tambakan ng mga basura. Tambakan ng mga sira
na sasakyan, tambakan ng sirang tricycle. O, isipin mo yan bilang barangay captain sa iyong lugar. Hindi mo maiayos yung iyong lugar, napakarumi na nga po. Lalo pang nagiging dugyot. Aba, kung makikita nyo, yung barangay Santo Niño, nung panahon, na inilabas po sa nasyonal, yan nasabing barangay na yan, ang pinakamabaho sa buong mundo. Sige. Tapos, nalinis yun ni Barangay Captain Julian Tungo, no? Ang Barangay Santo Niño. Ngayon ay mabango na rin. At pilit niyang inayos yung lugar na yon. Hindi na kagaya ng dati na kung tagurian po yun, pinakamabaho na barangay sa buong mundo. Grabe, no? Hindi lamang dito sa Pilipinas, buong mundo na lumabas po yan. Tapos, ngayon, doon naman po sa may Aurora, yun po yung pinakamabaho, pinakamarumi. Tambakan ng basura, yung barangay hall na yan, yung gilid sa highway ng Aurora, pati yung kaya Ernesto Solis Jr., tambakan din po na nasabing sirang sasakyan at illegal parking ng mga jeep. Hindi lamang po tayo makakontak doon sa nasabing MIA, dahil kung makakakontak po tayo, yung mga naka-illegal parking po dyan, ay re-reker po natin yan para na sa ganon Alam mo, yung lupa ng NAIA, hindi mo pwedeng paupahan yan sa mga tao. Ang kumikita dyan at kumikita yung barangay captain palagay ko saan pumupunta ang bayad at butaw ng mga nasabing nagte-terminal dyan? Di ba? Kaya sana matuto po tayo, Isang awitin pa nga na kay anak, no, bago tayo magtapos ng ating programa, ay isang awitin ngang anak para kay Presidente Pinoy ito. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamasdan pati pagtulog mo. Sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may talong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang iisip na ang kanilang ginagaway para sa'yo.
Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Okay. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Okay. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Okay, at nagkamali talaga si Presidente, no? Bagamat yan ay nanay, tatay, anak, ha? At sana mabago ang iyong pananaw, no? Kagalang-galang na Presidente ng Pilipinas. Wala na po tayong oras, no? Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga na-interview ngayong araw na to. At syempre sa ating station manager, kay Ma'am Pinico Demos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng Kakampi, no? Maraming salamat po. At sa susunod na Martes na po tayo, magkita-kita, Martes at Merkules, at alas 3 din po hanggang alas 5 po ng hapon, ano? At syempre, congratulations kay Colonel Andrade, Leonor Andrade, no? Ang hepe po ng Parañaque Police sa pagkaka-recover po nila doon sa nasabing siyam na sasakyan ng mga bago, no? Maraming salamat po sa lahat po na nakikinig. Bye-bye! Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali.